Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 56. Lumang Tipan, Exodus 37, Exodus 38. Gumawa si Bezalel ng kaban sa kahoy ng akasya. Ang haba nito ay 2.5 cubit, ang lapad nito ay 1.5 cubit at ang taas nito ay 1.5 cubit. Binalutan niya ang loob at labas nito ng purong ginto at ginawa niya ito ng gintong hangganan na nakapalibot sa ibabaw nito. Siya ay naghulma ng 4 na mga singsing na ginto para sa 4 na paa nito, na mayroong 2 singsing sa isang gilid nito, at 2 singsing sa kabilang gilid. Gumawa siya ng mga poste sa kahoy ng akasya at binalutan ng mga ito ng ginto. Nilagay niya ang mga poste sa mga singsing na nasa mga gilid ng kaban, para mabuhat ang kaban. Gumawa siya ng takip ng luklukan ng awa na purong ginto. Ang haba nito ay 2.5 cubit at ang lapad ay 1.5 cubit. Gumawa si Bezalel ng 2 cherubim na minartilyong ginto para sa 2 dulo ng takip ng luklukan ng awa. Isang cherubim ay para sa isang dulo ng takip ng luklukan ng awa, at ibang cherubin ay para sa ibang dulo. Ginawa sila bilang isang piraso kasama ng takip ng luklukan ng awa. Binuka ng cherubim ang kanilang mga pakpak pataas at nagbibigay lilim sa takip ng luklukan ng awa kasama nila. Nakaharap ang cherubim sa bawat isa at nakatingin patungo sa gitna ng takip ng luklukan ng awa. Gumawa si Bezalel ng mesa sa kahoy ng akasya. Ang haba nito ay 2 cubit, ang lapad nito ay 1 cubit at ang taas nito ay 1.5 cubit. Binalutan niya ito ng purong ginto at nilagyan ng isang hangganan na purong ginto sa paligid ng ibabaw. Gumawa siya ng nakapaligid na balangkas nito na isang dapal ang lapad na mayroong kalapit na gintong hangganan para sa balangkas. Nagmolde siya ng 4 na singsing na ginto at ikinabit ang mga singsing sa 4 na sulok, kung saan naroon ang 4 na mga paa. Ang mga singsing ay nakakabit sa balangkas para magbigay ng lugar para sa mga poste, para mabuhat ang mesa. Ginawa niya ang mga poste mula sa kahoy ng akasya at binalutan ang mga ito ng ginto, para mabuhat ang mesa. Gumawa siya ng mga bagay na dapat nasa mesa, ang mga pinggan, mga kutsara, ang mga mangkok at mga pitsil na gagamitin para ibuhos ang mga handog. Ginawa niya ang mga ito ng purong ginto. Gumawa siya ng ilawan na purong minartilyong ginto. Gumawa siya ng ilawan kasama ng tuntungan at baras nito. Ang mga baso nito, ang madahong tuntungan nito at mga bulaklak nito ay ginawa lahat sa isang piraso na kasama nito. 6 na mga sanga ang pinahaba mula sa gilid nito, 3 mga sanga ang pinahaba sa isang gilid at 3 sanga ng ilawan ang pinahaba mula sa kabilang gilid. Ang unang sanga ay may 3 baso na ginawa gaya ng bulaklak ng almendra, mayroong madahong tuntungan at bulaklak, at 3 baso na ginawa katulad ng bulaklak ng almendra sa kabilang sanga na may madahong tuntungan at isang bulaklak. Ito ay katulad sa lahat ng 6 na mga sanggang pinahaba mula sa ilawan. Sa mismong ilawan, ang gitnang baras, mayroong 4 na baso ginawa katulad ng mga bulaklak ng almendra kasama ng kanilang mga madahong tuntungan at ang mga bulaklak. Mayroong madahong tuntungan sa ilalim ng unang pares ng mga sanga, ginawang isang piraso ito, at isang madahong tuntungan sa pangalawang pares ng mga sanga, ginawa ring isang piraso ito. Sa parehong paraan ay mayroong madahong tuntungan sa ilalim ng pangatlong pares ng mga sanga, ginawang isang piraso ito. Magkatulad ito sa lahat ng 6 na mga sanggang pinahaba mula sa ilawan. Ang kanilang mga madahong tuntungan at mga sanga lahat ay isang piraso ito, isang bahaging pinalong trabaho ng purong ginto. Gumawa si Bezalel ng ilawan at 7 mga ilawan nito, mga panipit nito at kanilang mga bandeha ng purong ginto. Ginawa niya ang ilawan at mga kagamitan sa isang talento ng purong ginto. Gumawa si Bezalel ng altar ng insenso. Ginawa niya ito mula sa kahoy ng akasya. Ang haba nito ay 1 cubit, at ang lapad ay 1 cubit. Iyon ay parisukat at ang taas nito ay 2 cubit. Ang mga sungay nito ay ginawa bilang isang piraso na kasama nito.
Binalutan niya ang altar ng insenso ng purong ginto, ang ibabaw, mga gilid nito, at mga sungay nito. Gumawa rin siya ng nakapalibot na gintong hangganan para dito. Gumawa siya ng 2 gintong mga singsing para isama ito sa ilalim ng hangganan sa 2 magkabilang mga gilid nito. Ang mga singsing ay tagahawak sa mga poste para mabuhat ang altar. Gumawa siya ng mga poste sa kahoy ng akasya at binalutan niya sila ng ginto. Ginawa niya ang banal na pangpahid na langis at ang purong pabango ng insenso, ang trabaho ng tagapagpabango. Gumawa si Bezalel ng altar para sa mga handog na susunugin sa kahoy ng akasya. Iyon ay 5 cubit ang haba at 5 cubit ang lapad, 1 parisukat, at 3 cubit ang taas. Ginawa niya ng mga karugtong sa 4 nitong kanto na kahugis ng mga sungay ng kapong baka. Ang mga sungay ay ginawa sa 1 piraso na kasama ang altar at binalutan niya ito ng tanso. Ginawa niya ang lahat na kagamitan para sa altar, palayok para sa mga abo, mga pala, mga palanggana, mga tinidor ng karne, at mga lalagyan ng apoy. Ginawa niya ang lahat ng kagamitang ito sa tanso. Gumawa siya ng rehas na bakal para sa altar, isang naayos na nagkakabit-kabit na tanso na ilalagay sa ilalim ng baitang, kalagitnaan pababa sa ilalim. Nagmolde siya ng 4 na singsing para sa 4 ng mga kanto ng tanso na rehas na bakal, bilang tagahawak sa mga poste. Gumawa si Bezalel ng mga poste sa kahoy ng akasya at binalutan ang mga ito ng tanso. Nilagay niya ang mga poste sa mga singsing sa mga gilid ng altar, para buhatin ito. Ginawa niya ang altar na banal, mula sa makapal na mga tabla. Gumawa si Bezalel ng malaking palangganang tanso kasama ng tansong patungan. Ginawa niya ang palanggana mula sa mga salamin na pag-aari ng mga babaeng naglingkod sa pasukan sa tolda ng pagpupulong. Ginawa rin niya ang patio. Ang mga nakabitin sa timog na bahagi ng patio ay pinong lino, 100 cubit ang haba. Ang mga nakabitin ay mayroong 20 mga poste, kasama ng 20 mga tantungang tanso. Mayroong mga kawit na nakadikit sa mga poste, at gayon din ang mga pilak na baras. Gayon din naman sa bandang hilagang bahagi, mayroong mga nakabiting 100 cubit ang haba kasama ng 20 mga poste, 20 mga tangtungang tanso, dinaykit ang mga kawit sa mga poste, at mga pilak na baras. Ang mga nakabitin sa kanlurang bahagi ay 50 cubit ang haba, kasama ng 10 mga poste at mga tuntungan. Ang mga kawit at mga baras ng poste ay pilak. Ang patio rin ay 50 cubit ang haba sa silangan bahagi. Ang mga nakabitin sa isang bahagi ng pasukan ay 15 cubit ang haba. Mayroon silang 3 mga poste kasama ng 3 mga tuntungan. Sa kabilang bahagi ng pasukan ng hukuman ay may nakabitin ding 15 cubit ang haba, kasama ng 3 mga poste at 3 mga tuntungan. Lahat ng mga nakabitin sa palibot ng patio ay gawa sa pinong lino. Ang mga tuntungan para sa mga poste ay gawa sa tanso. Ang mga kawit at mga baras para sa mga poste ay gawa sa pilak, at ang tabing para sa mga ibabaw ng mga poste ay gawa rin sa pilak. Ang lahat ng mga poste ng patio ay binalutan ng pilak. Ang kurtina ng tarangkahan ng patio ay 20 cubit ang haba. Ang kurtina ay gawa sa asol, lila, at matingkad na pulang lino, pinong pinulupot na lino, at 20 cubit ang haba. Iyon ay 20 cubit ang haba at 5 cubit ang taas, katulad ng mga kurtina ng patio. Ito ay mayroong 4 na tansong mga tuntungan at mga kawit na pilak. Ang tabing ng kanilang ibabaw at ang mga baras nito ay gawa sa pilak. Ang lahat ng mga tulos ng tolda para sa tabernakulo at patio ay gawa sa tanso. Ito ang talaan ng pag-aari ng tabernakulo, ang tabernakulo ng kautosang kasunduan, gaya ng ito ay kinuha sa pagsunod sa mga tagubilin ni Moises. Iyon ay ang trabaho ng mga Levita sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak na lalaki ni Aaron na pari. Si Bezalel na anak na lalaki ni Uri, na anak na lalaki ni Hur, mula sa lipi ng Juda, ang gumawa ng lahat na iniutos ni Yahweh kay Moises. Si Oholiab na anak na lalaki ni Ahisamach, mula sa lipi ni Dan, nagtrabaho kasama ni Bezalel bilang tagapag-ukit,
bilang isang bihasang manggagawa at bilang mangbuborda ng asul, lila, matingkad na pulang lana, at pinong lino. Ang lahat ng ginto na ginamit para sa proyekto, sa lahat ng trabaho na karugtong sa banal na lugar, ang ginto na mula sa handog na tinanghal, ay 29 na talento at 730 sekel, sinukat ng pamantayan ng sekel ng santuaryo. Ang pilak na binigay ng komunidad ay nagtitimbang ng 100 talento at 775 sekel, ayon sa sekel ng santuaryo. O isang beka bawat lalaki, na kalahati ng sekel, sinukat ng sekel ng santuaryo. Ang bilang na ito ay umabot sa batayan na ang bawat tao na nabilang sa census, ang mga 20 taong gulang at nakatatanda, 603, 550 kalalakihan lahat. 100 talento ng pilak ay minold para sa tuntungan ng banal na lugar at ang tuntungan ng mga kurtina, 100 tuntungan, 1 talento sa bawat tuntungan. Sa natitirang 775 sekel ng pilak, ginawa ni Bezalel ang mga kawit at ginawa ang mga baras para sa kanila. Ang mga tanso na galing sa handog ay nagtitimbang ng 70 mga talento at 400 mga sekel. Gamit nito ginawa niya ang mga tuntungan para sa pasukan papunta sa tolda ng pagpupulong, ang tansong altar, tansong rehas na bakal nito, lahat ng kagamitan para sa altar. Ang mga tuntungan para sa patio, ang mga tuntungan sa pasukan ng patio, lahat ng mga tulos ng tolda para sa tabernakulo, at lahat ng mga tulos ng tolda para sa patio. Bagong tipan. Mark 14 minuto pasado alas 8:38, Mark 9:1. Ngayon nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Mayroon lamang silang natitirang isang tinapay sa bangka. Binalaan niya sila at sinabi, magmasid kayo at magbantay laban sa libadura ng mga pariso at sa libadura ni Herodes. Nangatwiran ang mga alagad sa isa't isa, ito ay dahil wala tayong tinapay. Batid ito ni Jesus, at sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ipinangangatwirang wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nababatid? Hindi ba ninyo nauunawaan? Naging tigang na ba ang inyong mga puso? Mayroon kayong mga mata, hindi ba ninyo nakikita? Mayroon kayong mga tainga, hindi ba ninyo naririnig? Hindi pa rin ba ninyo naaalala? Nang hinati ko ang 5 tinapay para sa 5,000, ilang basket ang inyong napuno ng mga hinati-hatang tinapay? Sinabi nila sa kanya, 12. At nang hinati-hati ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang basket ang inyong napuno? Sinabi nila sa kanya, 7. Sinabi niya, hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? Nakarating sila sa Betsaida. Dinala sa kanya ng mga tao doon ang isang lalaking bulag at pinakiusapan nila si Jesus na hawakan siya. Ainalalayan ni Jesus ang lalaking bulag at dinala siya palabas ng nayon. Nang niluraan niya ang kanyang mga mata at pinatong ang kanyang kamay sa kanya, tinanong niya ito, may nakikita ka bang anumang bagay? Tumingin siya at sinabi, nakakakita ako ng mga taong parang mga punong naglalakad. Kaya ipinatong niyang muli ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata, at iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata, nanambalik ang kanyang paningin, at malinaw niyang nakita ang lahat ng mga bagay. Pinauwi siya ni Jesus sa kanyang tahanan at sinabi, huwag kang papasok sa bayan. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad patungo sa nayon ng Caesarea Philipos. Sa daan tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako ayon sa mga sinasabi ng mga tao? Sumagot sila at sinabi, si Juan na taga-bautismo. Sinasabi ng iba, si Elias, at ang iba, isa sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sinabi ni Pedro sa kanya, ikaw ang Kristo. Binalaan sila ni Jesus na huwag ipagsabi sa kahit kanino ang tungkol sa kanya. At nagsimula siyang magturo sa kanila na ang anak ng tao ay kailangang magdusa ng maraming bagay, at hindi tatanggapin ng mga nakatatanda, ng mga punong pari at ng mga eskriba, at ipapapatay,
at muling babangon matapos ang 3 araw. Malinaw niya itong sinabi, at dinala siya ni Pedro sa isang tabi at nagsimula siyang pagsabihan. Ngunit lumingon si Jesus at tumingin sa kanyang mga alagad at sinaway niya si Pedro at sinabi, "Layuan mo ako, Satanas. Hindi mo pinahahalagahan ang mga bagay tungkol sa Diyos, ngunit pinahahalagahan mo ang mga bagay tungkol sa mga tao." Pagkatapos tinawag niya ang maraming tao, kasama ng kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, "Kung sino man ang nagnanais sumunod sa akin, kailangan niyang ikaila ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang nais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito at sinumang mawawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at para sa ebanghelyo ay makapagliligtas nito." Ano ang mapapala ng isang tao, na makuha ang buong mundo at pagkatapos ay mawala ang kanyang sariling buhay? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Kapag ikinahiya ako at ang aking salita ng sinuman sa mapangalo niya at makasala ng salinlahing ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao kapag dumating na siya sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ang mga banal na anghel. At sinabi niya sa kanila, "Totoo itong sasabihin ko sa inyo, mayroong ilan sa inyo na nakatayo rito ang hindi makakaranas ng kamatayan bago nila makita ang kaharian ng Diyos na darating na may kapangyarihan." At makalipas ang 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro, Santiago at Juan na umakyat sa mataas na bundok, na sila lang ang naroon. Pagkatapos, nagbago ang kanyang anyo sa kanilang harapan. Ang kanyang kasuotan ay kumikinang ng napakaliwanag, labis na maputi, mas maputi kaysa sa anumang pampaputi sa mundo na maaaring makapagpapaputi sa mga ito. Pagkatapos ay nagpakita sa kanila si Elias kasama si Moises, at nakikipag-usap sila kay Jesus. Nagsalita si Pedro at sinabi kay Jesus, "Guro, mabuti para sa amin na kami ay naririto kaya hayaan mo kaming gumawa ng 3 silungan, isa para sa iyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Sapagkat hindi niya alam kung ano ang sasabihin, sapagkat sila ay lubhang natakot. Isang ulap ang dumating at lumilim sa kanila. Pagkatapos, isang boses ang nagmula sa ulap, "Ito ang aking minamahal na anak. Makinig kayo sa kanya." Biglang, nang sila ay lumingon sa paligid, wala silang ibang nakitang kasama nila kundi si Jesus lamang. Habang sila ay bumababa ng bundok, inutusan niya na walang sinuman ang kanilang pagsasabihan kung ano ang kanilang nakita, hanggang ang anak ng tao ay bumangon mula sa patay. Kaya inilihim nila ang nangyari sa kanilang mga sarili, ngunit pinag-usapan nila kung ano ang ibig sabihin ng bumangon mula sa patay. Siya ay tinanong nila, bakit sinasabi ng mga eskriba na dapat maunang dumating si Elias? Sinabi niya sa kanila, tunay na mauunang darating si Elias upang ibalik sa dati ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit nasusulat na ang anak ng tao ay maghahirap ng maraming bagay at kasusuklaman? Ngunit sinasabi ko sa inyo na si Elias ay dumating na at ginawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin sa kanya, tulad ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. At nang makabalik sila sa mga alagad, nakita nila ang napakaraming tao na nakapalibot sa kanila at nakikipagtalo ang mga eskriba sa kanila. At nang makita nila si Jesus, namangha ang lahat ng mga tao at kaagad nagsipagtakbuhan papunta sa kanya upang siya ay batiin. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Ano ang inyong pinagtatalunan sa kanila?" Sinagot siya ng isa sa mga taong naroroon, "Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki, mayroon siyang espiritu na pumipigil sa kanya na makapagsalita, at nagiging sanhi ito ng kanyang pangingisay at ibinabagsak siya nito, bumubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at naninigas. Hiniling ko sa iyong mga alagad na palayasin ito sa kanya ngunit hindi nila ito magawa." Sinagot sila ni Jesus, "Salinlahing walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako kailangang manatili kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo siya sa akin." Dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita ng espiritu si Jesus, kaagad siya nitong panangisay.
Natamba ang bata sa lupa at bumula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, gaano na siya katagal na ganito? Sinabi ng ama, mula pagkabata. Madalas siyang tinatapon nito sa apoy o sa tubig at sinubukan siya nitong patayin. Kung may magagawa kang kahit ano, kawan mo kami at tulungan mo kami. Sinabi ni Jesus sa kanya, kung may magagawa. Ang lahat ay magagawa sa mga naniniwala. Agad na sumigaw ang ama ng bata at nagsabi, naniniwala ako. Tulungan mo ang aking kawalan ng paniniwala. Nang makita ni Jesus ang mga tao na tumatakbo papunta sa kanila, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, ikaw pipi at binging espiritu, inuutusan kita, lumabas ka at huwag nang bumalik pa sa kanya. Sumigaw ito at matinding panangisay ang bata at pagkatapos ay lumabas. Nagmukhang parang isang patay ang bata kaya marami ang nagsabi, patay na siya. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at ibinangon siya, at tumayo ang batang lalaki. Nang pumasok si Jesus sa bahay, tinanong siya ng kanyang mga alagad ng sarilinan. Bakit hindi namin yun mapalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay hindi mapapalayas maliban sa pamamagitan ng panalangin. Umalis sila mula roon at dumaan sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng kahit sino kung nasaan sila. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao, at siya ay papatayin nila. Kung siya ay pinatay na, babangon siyang muli pagkalipas ng 3 araw. Ngunit hindi nila naintindihan ang pahayag na ito, at natakot silang tanungin siya. At dumating sila sa Capernaum. At nang siya ay nasa loob ng bahay, tinanong niya sila, ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Ngunit sila ay tahimik, sapagkat habang sila ay nasa daan nakikipagtalo sila sa isa't isa kung sino ang pinakadakila sa kanila. Umupo siya at tinawag ang 12 ng magkakasama, at sinabi niya sa kanila, kung sino man ang nais mauna, dapat siyang maging huli sa lahat at maging tagapaglingkod ng lahat. Kumuha siya ng isang maliit na bata at pinaupo sa kanilang kalagitnaan. Binuhat niya ito at sinabi sa kanila, sino mang tumanggap sa isang batang katulad nito sa aking pangalan ay tumanggap din sa akin, at kung sino man ang tumanggap sa akin, hindi lamang ako ang tinanggap niya, kundi maging ang nagsugo sa akin. Sinabi ni Juan sa kanya, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng demonyo sa iyong pangalan at pinatigil namin siya, dahil hindi siya sumusunod sa atin. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang patigilin, sapagkat walang sino man ang gagawa ng dakilang bagay sa pangalan ko at pagkatapos ay magsasalita ng anumang masama tungkol sa akin. Sino mang hindi laban sa atin ay sama sa atin. Sino mang magbigay sa inyo ng isang tasa ng tubig upang inumin dahil kabilang kayo kay Kristo, totoong sinasabi ko sa inyo, hindi mawawala ang kanyang gantimpala. Ang sino mang nagiging dahilan na madapa ang isa sa mga bata na ito na naniniwala sa akin, mas mabuti pa sa kanya na talian ang kanyang leeg ng malaking gilingang bato at itapon siya sa dagat. Kung ang iyong kamay ang dahilan upang ikaw ay madapa, putulin mo ito. Mas mabuti pang pumasok ka sa buhay na walang kamay kaysa may 2 kamay at pumunta sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi kailanman mamamatay at ang apoy ay hindi kailanman mamamatay, kung ang iyong paa ang dahilan upang ikaw ay madapa, putulin mo ito. Mas mabuti pa para sa iyo na pilay kang papasok sa buhay, kaysa may 2 paa at maitapon sa impyerno. Kung saan ang kanilang mga uod ay hindi kailanman mamamatay at ang apoy ay hindi kailanman mamamatay. Kung ang iyong mata ang dahilan upang ikaw ay madapa, dukutin mo ito. Mas mabuti pang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa mayroong 2 mata at maitapon sa impyerno, kung saan hindi namamatay ang kanilang mga uod at hindi namamatay ang apoy. Dahil ang lahat ay maasanan ng apoy. Ang asin ay mabuti. Ngunit kung mawala ang pagkaalat nito, paano mo ito mapapaalat muli?
Taglayin ninyo ang asin sa inyong mga sarili at magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kawikaan. Proverbs 6:1-11. Anak ko, kapag ikaw ay nagtabi ng pera bilang isang pag-ako ng pagkakautang ng iyong kapitbahay, kapag nagbigay ka ng pangako sa pagkakautang ng isang tao na hindi mo kilala, kung gayon naglatag ka ng isang patibong para sa iyong sarili sa pamamagitan ng iyong pangako, at ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Kung gayon, anak kong lalaki, gawin mo ito at iligtas mo ang iyong sarili, dahil sa ikaw ay nasa habag ng iyong kapitbahay. Pumunta ka at magpakumbaba ka ng iyong sarili at magsumamo sa iyong kapitbahay na pakawalan ka. Bigyan mo ang iyong mga mata ng walang tulog at ang iyong talukap ng walang pagkakaidlip. Iligtas mo ang iyong sarili gaya ng isang USA mula sa kamay ng mga ngaso, katulad ng isang ibon mula sa kamay ng tag-ahuli ng hayop. Tingnan mo ang langgam, ikaw na tamad na tao, pagmasdan mo ang kanyang mga pamamaraan, at maging matalino. Wala siyang tagapag-utos, opisyal, o tagapamahala, gayon pa man ay naghahanda siya ng pagkain sa tag-init, at habang sa pag-aani ay nagtatabi ito ng kung ano ang kakainin. Gaano katagal ka matutulog, ikaw na tamad na tao? Kailan ka babangon mula sa iyong pagkatulog? Isa pang kaunting pagtulog, isa pang kaunting pagkaidlip, isa pang kaunting pagtiklop ng mga kamay upang magpahinga. At ang iyong kahirapan ay darating sa iyo gayang isang magnanakaw at ang iyong pangangailangan gaya ng isang armadong sundalo. Makapangyarihang Panginoon, kami ay nakatayo ng may pagpapakumbaba sa harap ng pangitain ng araw ng paghuhukom kung kailan ang mga tupa ay ihihiwalay sa mga kambing. Habang aming kinikilala na ang paglilingkod sa pinakamaliit sa mga ito ay paglilingkod sa inyo, buksan po ninyo ang aming mga mata upang makita ang mga nangangailangan sa aming paligid. Tulungan po ninyo kaming pakainin ang mga gutom, damitan ang mga hubad, dalawin ang mga may sakit at nakakulong, at tanggapin ang mga dayuhan ng may pag-ibig ni Kristo. Naway mabuhay kami bilang inyong mga kamay at paa sa mundong ito, na nagpapakita ng inyong habag sa mga lubos na nangangailangan nito. Naway sumainyo lagi ang biyaya ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.